want to welcome you again in collaboration with Amaze Nation. It's a guide to online selling, arbitrage selling success. Few things that you're gonna be expecting for tonight. Unang-una, pwede mong magawa tong negosyo na to nang nandyan ka lang sa bahay nyo na may internet at laptop, kayang-kaya mo yan na gawin yung business with Amazon US. Okay? And yes, anywhere you are right now, kung saan ka man, pwedeng-pwede. Canada, pwedeng Hawaii, pwedeng Middle East, pwedeng sa Dubai, pwedeng sa Indonesia, anywhere you are, pwedeng-pwede ka magbenta sa Amazon US. Next is, ang matututunan natin, different methods of selling in Amazon. Iintindihan natin at sasabihin ko sa inyo na iba't ibang business models meron si Amazon. Hindi lang isa siyang way of selling. There's so many ways how we can earn money, US dollars money, to Amazon US. Okay? Maiintindihan natin siya mamaya. Next is step-by-step guide to selling in Amazon as an online arbitrage seller. Ang dami kasing tanong na paano po mag-start? Ano po ba yung unang gagawin? Ano yung sunod? Ano na yung next? So, makikita niyo yan during my presentation. And next is, gina-guide namin kayo the right way. And at the same time, we want to make sure na avoid nyo or maiiwasan nyo yung mga ways of failing ba. So we just want to make sure na yung mga tama lang, proven and tested na as a seller ng Amazon. Okay? Kaya nandito kami to do that. So ano ba yung iiwasan natin? Ano ba yung mga produkto na hindi muna natin ibebenta? Kasi bakit? Ang daming return rates. Okay? So makikita niyo yan during my discussion. And towards the end, FAQs, maraming question doon, maraming slides. Kaya I'm so excited, no? Kasi ito, fresh look to sa amin. So you get excited as well, no? Na parang, okay, there's gonna be so much to learn for tonight. And this is it. Okay? My journey from being a physical therapist to Amazon success. You're gonna be learning briefly about me, no? I'm a physical therapist by profession for 16 years in the US. Okay? I'm born and raised in the Philippines for 27 years. So, i-compute nyo kung ilang taon na ako katanda. So, anyway, I was born and raised for 27 years in the Philippines from Bicol, Albay, from Legazpi City. And then, if you're familiar with my college university, sa Tanshuling ako nag-graduate. So, I was born there and was raised, and then as a physical therapist, and then I came here, no, noong 2007, with that profession, and then I started my new life, no? I started my new life. But then again, being an entrepreneur, if you're born with it, you're always gonna have a desire. You're always gonna have a passion. You're always gonna have an itch to become an entrepreneur. So shout out dyan sa mga business owners, sa mga taong gustong-gusto or laging excited na gusto kong magnegosyo. Gusto kong mag-start ng isang negosyo kasi yun talaga yung calling ko. So shout out dyan sa mga viewers natin. Okay? Yan, si Jazz Santos. Me! Yes, oo, 'di ba no? Parang hindi ka nakokontento na parang ito lang yung full-time job ko, ito lang yung 9 to 5 job ko, ito na ba yun? Ito na ba yung ikaka-retire ko? Parang I can do so much more. I know I can do more. And there's so much more na pwede dyan kasi magaling ako. Ganon. Kaya alam niyo yan, nakaka-relate kayo doon na parang ang dami, masipag ang mga Filipino, masyadong maparaan. So, yan, talagang hindi nag-give up. Lahat ng paraan, lahat ng kailangan natin. Kasi marami tayong tinutulungan, unang-una. At marami tayong pinapakain. Malaki ang pamilya natin. At ang pinaka-importante, no? Ang dami nating pamilya, ang dami nating pinapakain, ang dami nating mga sinusuportahan, di ba, no? Kasi mababait tayo at matutulungin. At hindi nakamahalaga dyan kasi ambisyosa tayo. Ambisyosa ako. Ang dami kong gustong gawin. Gusto ko mag-travel, gusto ko ng ganito, and all. So, of course, kailangan mong maging masipag. Okay? So, that's how it came to be. Okay, salamat, Jazz. Yes, that's how you feel. And then, nakaka-relate ka. Ganun na ganun ako. So,
Mukhang Ah, ano natin, no? Mukhang on suki during natin si working, Jazz. na as a physical therapist, parang naisip ko, hindi pa ako kontento. Mas marami pa. So, nag-start na ako mag-venture out into so many different businesses. Lahat yan, selling insurance, selling this, may caregiving businesses ako, meron akong Filipino store, meron akong print on demand, may Shopify store ako, and up until, of course, I found Amazon. Naisip ko yon na it would really aligned with my lifestyle and really aligned with the short hours that it demands. Kasi hindi ko kailangan maging full-time na mag-entrepreneur. Ayokong bitawan pa yung pagiging PT ko kasi hindi pa ako sure na mare-replace niya yung income. So, nag-start ako na side hustle lang to, 3 to 5 hours in a day, araw-araw yon. So, up until nagkaroon ako ng breakthrough nung pandemic na yon na ang dami, sobrang daming sales. So, sabi ko, okay, sige, ganito na yung gawin ko. Nag-focus na ako doon and then I have grown the business from there. And thankfully, I'm here in all of you. And then you're gonna hear more, a little bit of my thing on the next 2 slides. Okay? So Hello, hello, hello. I'm before Vivian this, Duran. sorry. Before that, I wanna let you hear and listen sa mga winning successes, sa mga testimonials, sa mga actual students namin na sila din nakahanap rin ng Amazon success for them because of course sila may mga pangarap din, no? So ito, okay, maraming ano dyan, no? Testimonials. Hello, hello, hello. I'm Vivian Duray, registered medical technologist, and currently here in Abu Dhabi. Actually, Amazon, before I thought it was just a dream. But nung pandemic, while watching YouTube, nakita ko yung Amazon Nation ni Coach Lish, and then talagang interesado ako. The following day, I enrolled myself in the course. Deep inside, I wanted to be a seller. So, hindi ako marin makumpisa dahil kailangan ng malaking capital. And then, nakita ko si Coach Haba, dito ko na siya nakuha sa online arbitrage na model na only small capital, makakapag-umpisa na sa Amazon seller. So, yun. Easy naman siya, no? Tsaka very minimal ang capital. Madaling sundan. Ako, super. Oo naman, napakadali. Okay. Ang kumbaga, spoon feeding na nga eh. Ganun. Oo nga, no? Parang ito pa, ito. Oo. Saka nandyan kayo palagi na ano, pag may hindi nakukuha, mabilis naman po ng response. Lalo na si Coach K. Oh, very good. Yeah, we have very good coaches, no, Vivian, no? Opo, oo. Proud. Oh, I'm very, very proud of the team. Maganda. Yes po. Very supportive po ang buong team. DPM is, andyan na po yan, sunod-sunod na po yan, parang naka-spoon feeding na nga po yung procedure eh. Online arbitrage is a very magandang pang-start for a small capital. Yung support group po ng DPM is hindi po matatawaran. Talagang thank you, Coach Aba. Very grateful po ako na napunta ako dito. Ayan. In fact, I'm very happy to tell you, you're the first person to tell you in Dollar Profit Mastery organization that I just got my first payout from Amazon. Very good. Congratulations, Mars. And then with that, kailan ka nag-start na magbenta? And then you got your first payout? I bought my products first week of January. When we were already ending the course, like we're already heading towards the wholesale topic. It did not take 1 week for a single SKU to get sold out. Oh my And then a God. week after, yung isa ko namang SKU, na-sold out na naman siya. So I was very happy, Coach. Like, I have dreamed of this na, what is it like to just sit down and then you have this, you belong to an organization who will do like almost all of the labor for you. Ayan, thank you. And more testimonials and more testimonials. These are for dollars, no? US dollars na they have bought their products and they've sold all their products and then yan, naka-encircle na siya sa mga, yan, naka-encircle na siya. Ito yung mga actual students namin. And more actual students namin is nag-start lang siya ng pesos, 7,500 pesos as capital.
And ito, yung sunod is meron kaming student from Indonesia na teacher, full-time, no? Full-time teacher siya doon, OFW, na hindi mo kailangan magkaroon ng marketing background para maintindihan yung business model ni Amazon at hindi mo kailangan ng solid e-commerce background para mag-start ng negosyo mo for Amazon US. Okay? So up until now, yun yung dream niya of doing a side hustle business para makauwi siya dito. And alam, up until now, she's still selling, no? So, ito yung isa namin ding student na full-time employee na part-time din niyang hinahustle ang Amazon business niya. Okay? So, sino sa inyo ngayon ang ready na to start reselling in Amazon US? Say yes or say me. Soon, okay. Yes, yes. Ayan. Okay, good job sa mga nagpa-participate. And then yan, ang taas ng energy natin sa Sabadong gabing to. Okay. So with that, I just want to give you a quick introduction of myself. I'm gonna be your good host for tonight. I'm Ava Angela Alamares. I've been selling in Amazon for almost 8 years na. And I have almost $1 million of sales for that span of years. And I've started wholesale, and then I've tried online arbitrage, retail arbitrage, and private label. So lahat yon ng business model na yon sa isang store ko lang yon. So I did that, and then right now I'm a coach, a full-time coach, and then we have 320 plus students in the class. As I've said, I was here as a physical therapist, and then I worked there for 16 years, and then I'm so proud to say that I was able to quit as a physical therapist, and now I'm a full-time business owner, business consultant, a business coach. So I'm here with all of you doing what I love, what I always dreamed of. Nasabi ko, hindi ako magiging empleyado hanggang sa pagtanda ko. So yun yung vision ko, na parang I'm gonna really work so hard para hindi ako maging employee. So natupad naman yon, and because of starting Amazon selling during that time and up until now. So I'm a mom of 2 kids, and I was able to diversify my business during the pandemic na nagsisell ako, di ba? Ito yung story ko na parang yun yung biggest breakthrough ko nung pandemic. Ang daming online sales. So, dun ko na-realize na ano kaya mag-rent ako ng warehouse, tapos ilagay ko yung inventory ko doon, tapos from there, nag-grow siya ng nag-grow. Tapos naisip ko, ano kaya kung gawin kong 3PL or prep center yung warehouse na nire-rent ko? Maghahanap ako ng kliyente na Amazon seller din na katulad ko, ako na lang magpe-prep for them, no? Kesa sa ibang warehouse. Ako, marunong na ako and all. So, yun yung nangyari. Nagkaroon ako ng chance na mag-build ng isang warehouse for a 3PL or a prep center. And from there, na venture out ko, and then I was able to do that successfully. And now I'm teaching the same way that I did from reselling, I started with reselling, and then how I grew my business into that. Okay? So many opportunities. Okay? So for tonight, you're gonna be doing everything that I have learned. Ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-start, and then paano ako nagsusource ng products, and paano ako kumikita at nag-ship ng products to Amazon. Again, this is not, you don't have overhead expenses. Ikaw lang to at saka yung computer mo. You don't have to get out of your comfort zone. Okay lang yan sa mga nagsa-start. Hindi mo kailangan mag-hire ng virtual assistant, hindi mo kailangan kumuha ng tao, hindi mo kailangan ng office mo. You can do your business on the comfort of your laptop. Okay? Bakit? Paano yon? Ano yung gagawin? Kasi Amazon FBA will do the work for you. So, ibig sabihin, si Amazon lahat, babayaran mo si Amazon para siya na ang
mag-handle ng negosyo mo. Okay? Kasi si Amazon, unang-una, siya ang sa customer service. Pag merong reklamo, si Amazon, ang customer mo, na o bakit late to na na-receive ko, bakit basag to, bakit expired to, bakit damage yung box, hindi ko na to kailangan, or nag-change yung mind ko kung gusto kong i-return. Lahat yan, hindi mo kailangan directly na makikipag-usap sa customer. Okay? No need for that. Okay? Lahat ng headache, you don't have to deal with your business headaches operations. No? Yan talaga yung traditional business natin, no? Na parang ikaw ang dyan sa mga customer complaints. Pero pag si Amazon ang gumawa niyan, everything ng mga customer service, doing this, shipping, lahat yan, siya na yung mag-take charge of your business. You don't have to do anything, okay? Except for sourcing products. Okay? More to that on the next page. Okay? So again, Amazon FBA is doing everything on your behalf for your business. Okay? Sila ang mag-ship out, mag-fulfill ng orders, sila ang directly magre-resolve ng issues or complaints ng customers nyo, at sila ang mag-hold, magre-receive ng shipment nyo. Siya yan, mag-store, kung kailangan mo ng dito muna yung products mo up until mabentahan, sila yon. Okay? And of course, they offer 1 to 2 days free shipping to every customers in the US as long as they have the Prime program. Okay? This is how it works. Okay? Ikaw yung nandiyan sa kanan. Okay, baka kaliwa nyo to. Pero andyan sa kanan, you're looking for products to buy and sell. Okay? Yun lang ang gagawin mo. Okay? Ikaw yung nandiyan sa may bahay. Nasa computer ka lang. Sino yung mga mahihilig dito mag-shopping online? Pakita nga ng mga kamay dyan. Sino yung mga mahihilig, no? Na parang nakaka-addict na okay, ito yung gusto kong gawin, ito yung, alam mo yun, parang ang daming deals, ang daming discounts, ang daming mga promo, until 50% off, you know, so, di ba, no, mga shopaholic. So, parang pag nabobore ako, okay, magtingin ako dito, or therapy ko to, or I deserve this, kasi nagtrabaho ako nakasobra. So, di ba, nakakatawa. So, anyway, yun lang yung gagawin mo. You're gonna be looking for discounted products, deals, or clearance items online. Okay? Hihahanapin mo lang yon. Ano ba yung sales ngayon? Ano ba yung 20% off pala dito sa Bed Bath & Beyond? Or ito pala, dito sa Target na to, ang daming mga i-dispose na for discounts na. So yun ang gagawin mo lang. You're gonna be looking for profitable products. In return, ibibigay mo kay Amazon with a profit. Yun lang yon. Okay? So nandyan ka, yung sa babae, papunta, dadalhin mo siya kay Amazon. I-ship out mo siya muna kay Prep Center, papunta kay Amazon. Tapos pag na kay Amazon na, o-order na yung customer mo, ibibigay na ni Amazon sa customer mo. Tapos pag nabenta na yan, magbibigay na si Amazon ng benta diretso na sa bangko mo. Okay? So, that's how it works, na simple workflow of how Amazon FBA works for your business. Okay? Wala kang ibang gagawin, maghahanap ka lang ng produkto, tapos maghihintay ka na lang ng benta. Okay? Ito naman, yung pre-namis ko sa'yo earlier, is malalaman natin yung different ways to sell on Amazon, different ways of earning money and understanding different business models of Amazon. Okay? Una-una, sino yung familiar dito ng private label? Okay? Sino yung mga nakarinig na okay, pwede, ayun pala, private label pala yan. Okay? Next is wholesale. Sino na yung familiar about wholesale? The handmade and dropshipping. Lahat siguro sa inyo, 100% narinig na yung dropshipping business model. Tama, no? No? Yun yung pinaka-sikat at pinaka-common, no, na business model as a seller. Okay? So unang-una i-explain ko ano yung private label. Private label, you're gonna be launching your own brand, you own the product,
you have a unique product to sell, no? Na meron kang logo, meron kang trademark doon sa product na yon, and then ilalagay mo yan sa Amazon to list. Okay? Yan ang ibebenta mo. May na discover ka kunyari na a whitening product that can really be so effective, gluten-free or whatever, or organic, or lalagyan mo siya ng logo mo, and then you can list that in Amazon. Ayan ang tawag is private label. And most of the time, sinusource nila yung products nila from China, outside the US, because of the cost. So pag nag-source ka ng products from China, and then sinabihan mo, ito yung gusto kong produkto, tapos dadalhin mo kay Amazon, private label yon. Okay? So wholesale naman is we're gonna be looking for products diretso doon sa manufacturer or kung sino yung tagagawa ng produkto. Kung sino yung nag-create ng produkto, i-allow ka nila i-resell yung produkto mo on a wholesale price. Okay? So next is yung handmade naman is of course kung yung mga crafty craft na kunyari bracelet, necklace, hikaw na kayo ang gumawa, it's gonna be under handmade na category, and then you can list that and sell in Amazon. Drop shipping is a very, very common method of selling in Amazon. How it works is, hindi mo hawak yung inventory, bibili ka lang pag may bumili na sa'yo. Okay? Bibili ka lang pag may bibili na sa'yo at idediretso mo na yan kay customer. Hindi na dadaan yan kay Amazon. Okay? Pero ililist mo lang sa platform nila. So, this is not recommended. Why? It's the riskiest and fastest way to suspend your account. Okay? Because it's against the terms of services kay Amazon's policy. Okay? Next is, ito na yung pagtutuunan natin ng pansin, is online arbitrage. Yung online arbitrage is the easiest, okay? The easiest way of selling in Amazon. Very straightforward, very simple method of selling in Amazon. And it is dedicated specifically, no, designed siya, no, towards beginners and new sellers in Amazon. Bakit? Ano yung kinaganda ni arbitrage, ni online arbitrage? Una, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Okay? Makaka-start ka na to buy your own capital, your own products. Pangalawa is hindi mo kailangan ng LLC or any business registration para makapag-start. Okay? Pangatlo is, of course, yan yung hindi mo na kailangan masyado ng pag-aralan yung iba-iba bang business models. Mabilis lang siya, so very simple lang siya of techniques of doing that. And hindi mo na kailangan na mag-negotiate sa mga suppliers, sa Alibaba, sa mga Chinese sellers for private label. As for private label, pag online arbitrage, maghahanap ka lang ng produkto online on your own. Tapos, bibilhin mo lang yon at idediretso kay Amazon. Yon. Okay? Buying products on a discount to sell in Amazon for a profit. That's the concept of arbitrage. Okay? And more to that, ano yung mga products na binibenta nyo? Ano ba yung mga sample products? Okay? Kung ano yung mga naririnig mong selling products or popular products or nabebenta na or meron ng established na market, established sales, yan yung online arbitrage selling. Kung halimbawa, ito, si Sephora, bibili ka kay Walmart, kay Home Depot, okay? Tapos, kay MAC, sa Hormel, sa Lipton, Nike, Glossier. So, yun yung mga products na very popular, na titingnan natin kung meron tayong makukuha dyan na discount at makukuha natin with a profit, ibibenta natin kay Amazon. Ganun lang siya. And more to that is, ito na yun. Guide selling is, ito na yun. Ay, bakit ayaw? Okay. Ayan, okay. So, there's 4 steps, okay? Kaya sinabi kong very simple and straightforward kasi nga, hindi siya ganun ka-complicated na mag-start. Unang-una mong gagawin lang is magsa-sign up ka as a seller. Kailangan mo ng tindahan ng online store kay Amazon. Okay? Magsusubscribe ka lang, membership nila.
is $39.99 per month. Okay? So sign up ka lang ng account mo. Pangalawa, pag meron ka ng account is maghanap ka na ng produkto. Mag-shop ka na online on the website. Pag may nakita ka na meron ka ng product to sell, i-ship out mo lang siya and that's it. Okay? You're gonna be waiting for your money on your bank and then rinse and repeat. Ganun lang siya. Okay? Shop and ship. Shop and ship. Ganon. Okay? So, unang-una sa pagsa-sign up, ano yung requirements? Okay? Unang-una, kailangan mo may email address kasi diyan papasok yung mga notifications and verification process of Amazon. Okay? Kailangan yan. Any Gmail, any Yahoo account, hindi mo kailangan ng fancy or kailangan mo ng domain, hindi mo kailangan yon. Okay? So, any email na working na for you, then go ahead. Next is, kailangan mong may cellphone ka. Okay? Kahit Philippine phones, or kung saan man kayong bansa ngayon, pwede yon. Okay? Bakit kailangan ng cellphone? Kasi diyan magsisend ng one-time password or OTP number para ma-verify na ikaw yung may hawak ng account. Okay? Next, para ma-protect din yung account mo. Pangalawa, kailangan ng credit or debit card. Okay? Bakit kailangan ng credit and debit card? Kasi kailangan mo ng charge method kung saan mag-charge yung Amazon ng membership mo, ng subscription fees. Tapos, pag bibili ka na ng produkto, kailangan ng credit card or debit card. Okay? So, baka itanong nyo, pwede po ba, kasi wala pa po akong credit card, okay lang po ba sa kapatid ko or sa asawa ko? Pwede naman yun. Okay? I started my account sa pangalan ng asawa ko and credit card niya yung nandun. Ako lang yung nag-open. So yun, pwede yun. Okay? Hindi naman sila sensitive doon kung sino ang may hawak ng credit card. Kung wala kang credit card, it's okay. Kung with their consent, with their permission, pwede yun. Okay? Next is, merong two major identification cards. Okay? Either or, passport or driver's license. Okay? Kung sino dito may mga passport na? Sino dito ang may driver's license na? So either or, yun ang kailangan. Okay? Next is, kailangan ng bank statement, no? Or bank account. Kasi doon mag-disburse ng payment si Amazon. Doon kayo babayaran sa bank account nyo. Okay? So, another thing is, just in case hanapin, pero narinig ko sa isa sa mga coaches namin, hindi na hinahanap yung utility bill. Just in case lang, okay? Pero hindi na required yung utility bill, okay? And these are all open to non-US residents. You don't have to be here in the US. You don't have to be living in the US. This is open to all resellers na non-US residents. Okay? Ito na yon. May mga nagtatanong sa chat, nakikita ko kayo, magkano po ang Amazon monthly? Okay? May subscription fee siya for your account and na $39.99 okay, per month na magbebenta ka. Okay? Pero ngayon, meron siyang promotion si Amazon, no? This started last year and it's gonna be ending soon, no? Yan, nakikita niyo sa screen na kailangan maka-register na kayo between October 4 last year and September 30. So ilang araw na lang, 15 days, 16, 17 days. So, i-take advantage nyo na to kasi malaking savings to. Okay? Malaking savings to. Yung $39.99 per month, hindi kayo magbabayad doon kung mag-register na kayo ngayon. $1 lang for the whole 6 months. Okay? Hindi mo kailangan magbenta muna kung hindi pa kayo ready, pero mag-register na kayo. Okay lang ba yun? Naintindihan? No? Tama?
mag-register na kayo kasi sayang, baka you will regret it ba na parang, oh, hindi ko kinuha, hindi ko tinik advantage yung offer na promo. So, $1 lang. Saan ka pa kukuha? Saan mo pa ano yun, na malaking savings for the whole 6 months. Okay? So, yan. Mag-e-end na siya ngayong buwan. Okay? Next is, I wanna talk about traditional sourcing and reverse sourcing. Ito yun yung mga ways na paano kami nakakakuha ng produkto. Paano kami maghahanap, no? Maghahanap, saan ako mag-uumpisa? At saka, pagkatapos nun, anong step? Okay? Dalawa yon, traditional and reverse. Unang-una, yung traditional, Google search lang siya. Hahanapin nyo, okay, lotion, na 2-pack, na whitening lotion, tingnan ko nga kung meron siya, titingnan ko kung ito nakita ko na meron siyang discount. Okay, titingnan ko, sunod, pupuntahan ko si Amazon kung magkano siya binibenta sa Amazon. Titingnan ko siya kung may kikitain ako. Pag meron, bibilhin ko na siya. Okay? Pag meron siya, bibilhin ko na. Pagkabili ko nun, dadalhin ko na siya sa prep center. Okay? Yon. So, yun ang traditional sourcing. Ang reverse naman, yun lang yon, i-reverse mo lang, mag-uumpisa kay Amazon na category, hanapin mo yung mga products. There are 600,000 products displayed on Amazon, so hindi ka mauubusan. Titingnan mo lang doon, okay, dog food, ito yung binibenta ni Amazon na fancy feast, kunyari, sa cat food. Tapos, titingnan mo siya, $25 to. Tapos, tingnan ko nga kung magkano ko maibebenta to pag makukuha to sa mga suppliers or sa merchants online. Ganun din, pag may nakita ka may price difference, may opportunity doon sa pagbebenta, bibilihin mo lang and dadalhin mo kay prep center and that's it. Yun lang yon. Okay, more to that, ito na yung sinasabi ko, sabay-sabay tayo na mag-product source. Okay? Ready na yung mga calculator, internet. Okay? Okay, sige. I-browse nyo po. Okay, sige. Punta kayo doon sa Lala Daisy na website. Sige. Ayokong i-cancel to kasi hindi ko alam kung paano ko ibalik dito mamaya. Sa inyo na lang. Okay? Sige nga, i-try ko nga. Sige, punta kayo sa Lala Daisy na website. Okay? Tingnan nyo dyan yung Living Proof Restore Shampoo 8 ounce. Okay, sige nga, i-escape ko nga to. Para sabay-sabay tayo. Nakikita nyo pa ba yung screen ko? Yes po. Google? Ha? Google na ba? Yes. Okay, okay, sige. Lily? Lala. Ay, sorry. Lala. Ay, Diyos ko, Lord. Okay, sige. Sabay-sabay tayo ba't ayaw naman itong... Ay, sige, nakita niyo na ba siya? Ayan sa link, ha? Ayan, si Coach K. Binibigay sa inyo yung shortcut. Okay? Lala Daisy, tama? Lala Daisy. Punta kayo dyan. Okay, click. Tapos, pagdating mo dyan, Lala Daisy Living Proof Combo Pack, kasi yan. Tapos, pag search nyo, okay, tingnan lang natin, kasi di ba naghahanap tayo, kunyari, okay, ano kaya pwedeng ibenta ko? Tingnan ko nga, mga products na gusto ko, conditioner, shampoo, ito pwede to, ganyan. Okay, ito na yon, parang sample na namin to. Nag-product research na kami ng advance, okay? Pinapakita namin sa inyo yung shortcut na, okay? Ito, nakita nyo, Living Proof Restore Shampoo, $35.89. Nakikita nyo? Okay. Ayan, okay. So, dalawa siya. Tapos, ang gusto ko para makakuha pa ako ng more discounts, gawin kong dalawang kasi meron pa siyang 15% off eh. Okay? Ayan. Okay. Tapos para makakuha ng shipping fee na free. Okay, punta tayo dun sa slides ko. Kasi naka-screenshot na siya. Okay? Ito yon. So, pagpunta natin dito kasi, ayan.
May coupon code pa siyang 15% off pag-apat. So, may savings pa kayo. Etong tax, present ko nga para makita nyo on your, mas zoom in ko. Etong tax, di ba, $8.54, okay? Pag pinadala nyo sa state na tax-free, mawawala yung $8 na yan, okay? Ibig sabihin, savings nyo pa yan, okay? Tapos, nilagay namin na 4 para meron pa kayong additional na 15% off, okay? Nafa-follow? Na-follow, okay. So, calculator natin, okay, yan na $130.57, i-divide natin for 4 units, ang buy per cost niya is $32.64, okay? Tama. Tapos, balik tayo kay Amazon, binibenta siya ng $68, okay? $68. So, ang product cost nito is $32.64. Di ba galing dito? Balik tayo doon. Ayan, $32.64. Okay, ang isa. So, nilagay natin dito $32.64 and ang makukuha nating profit margin per unit is $15.84. Okay? Pero nilagay din namin dito sa calculator ni Amazon. Libre lang tong calculator ni Amazon, ha? Extension, Chrome extension to na libre lang sa kanila. Pwede nyo i-install yan sa computer nyo. And yung shipping cost niya is $3.50. Ano yung shipping cost? Yun yung from prep center papunta na kay Amazon na warehouse. Tsaka kasama na, included na rin dyan yung prep fee na babayaran nyo. Lahat ng items na ibebenta nyo, magbabayad kayo ng prep fee. Ibig sabihin, lalagyan yun ng barcode, ipapackage siya with a polybag or plastic bag. So, lahat ng cost doon, kailangan magbabayad doon. So, i-incorporate natin, ka-calculate natin, ma-minus natin siya sa pinaka-actual cost. It would still give you a profit per unit of $15.84. Okay? Follow? Okay. Meron pang ibang samples, ha? Okay. Ship from prep center. Okay. May mga mamaya. Okay. Balikan na lang natin yan. Okay. Kung na-follow nyo yon, excited ba kayo na isang unit lang, $15 ang isang unit lang? Okay? Ang kita. Paano kung, ito na yung calculator nyo, ha? Paano kung bumili kayo ng 10 na unit, tapos nabenta yun kaagad in a week? Okay, sabihin natin in a week or a month, okay? $15.84 times 10. I-calculate nyo nga, please. $15.84 times 10. Ilan ang magiging profit nyo? Net na to, ha? Net. Na-calculate, natanggal na ni Amazon dyan yung FBA fees, natanggal na dyan yung shipping fee, natanggal na dyan yung platform fee, yung parang ibebenta nila sa platform nila na naalis na dyan, tapos yung shipping papuntang customer naalis na dyan. Okay, nakikita nyo, ito, fulfillment fee, referral fee, nawala na siya dyan, minus na ni Amazon. Okay? So, ang matitira na lang sa'yo is $15.84. Pag 10 ang nabenta nyo, ilan ang net profit nyo? $158. Tama? Okay. For 10, okay, isa sa peso is 19,000 pesos. Okay. Doon lang sa isang produkto na 10 units. Okay? Paano kung nakakuha ka pa ng isa? Okay? Nakakuha ka pa ng isang produkto. Okay? Ganun na kita. So, you have to multiply. You do the math. And this is the potential earnings for all of us. Okay? Kailangan lang natin maghanap ng products na ibebenta kay Amazon with a profit. Okay? Sino yung mga na-excite na dyan? Na parang, pwede pala yun. Ganun lang pala yung pagpa-product source. More to that, we're gonna do that later. Okay? Next is, ito pa yung prep center. Madaling intindihin lang to because what is a prep center? Ang prep center is nasa
gitna siya. Okay, ito yung seller, ikaw, ito yung prep center, ito si Amazon. Si Amazon, bago ka maka-deliver ng products mo, kailangan prep na siya. Kailangan na package na siya. Kailangan meron na siyang FNSQ or barcode. Pero it doesn't necessarily mean na pwede mo naman siyang i-bypass, no? Pwede din. Pero of course, pero pag meron rep center na mag-aalaga ng products mo for your inventory, mas okay. Okay? Maraming benefits of partnering with a prep center. Kasi mas na nagkakaroon ka ng better communication with the people na naghahawak ng inventory mo. So ikaw to, dadal ito, bibilhin mo ang products papunta kay prep center, si prep center, magre-receive, mag-i-inspect, kung may expired, may near expiration, kung damage or whatever, and ipaprep niya, ipapack niya according to Amazon guidelines, papunta sa kanila. Pag nandiyan na sa kanila, pag may nabenta na, ready na yon, wala na silang gagawin, ilalagay na lang nila sa box, lagyan ng shipping label, and that's it. Okay? That is how Amazon works. Okay? So, rinse and repeat, wait to get sales, send more products and more. The more products you would send, the more chances of winning, more chances of earning profit. Okay? And of course, pag marami kang nabebenta na, makikita ni Amazon na, okay, paano kaya ang dami na nitong binibenta na products? Mas maa-allow ka na magbenta sa iba't ibang categories. Kasi as a reseller, as a beginner, hindi ka allowed to sell everything and anything, no? Restricted ka lang sa different brands, certain brands, and restricted ka sa different categories, okay? Mas malalaman niyo yun pag nag-start na kayo mag-sell, pero yun nga, pag baguhan ka pa lang, konti pa lang yung categories and brands na pwede ka. And then as you sell more, okay, yan ang ating guarantee sa Amazon. As you sell more, pag nakita nila yung selling history mo for at least 6 months na nagbebenta ka, mas ma-open sa'yo ang maraming brands, maraming categories. Okay? Ayan. Okay. Ito na yung prinamis ko earlier na paano natin maa-avoid or masusundan na parang wag tayong mabigyan ng warning or alam mo yon, hindi mali yung mga ginagawa natin is unang-una, yung account health mo is very important. Ibig sabihin, you have to protect your account store at all costs. Okay? Kasi sabi nga ni Jeff Bezos, yung owner ng Amazon is, we are directed to customers only. We are customer obsessed. Okay? So, hindi pwedeng pumalpak tayo sa customers. Okay? Yan ang pinaka-importante ng business ng Amazon. Lahat towards the customers. So, make sure lahat ng ginagawa mo sa account mo is inaalagaan mo yung customers mo. Okay? Sunod, ano nangyari? Okay. Okay, next is customer service performance. Okay. Ayan, okay. Unang-una, sunod na, next pala is customer service performance. Hindi ka pwede na mag-fail doon na parang, bakit ako naka-receive ng expired na product? Or bakit ako naka-receive ng hindi parehong product? Kasi responsibility mo yon, no? Na parang, pag nagsusource ka ng products, make sure kung ano yung listing ni Amazon, parehong-pareho sa bibilhin mo at ibebenta mo. Kasi pag nag-complain yan, okay, sasabihin ni Amazon, okay, we regret na ganito yung nakuha mo, hindi match. Ang in-order ko, jumbo, pero ang dumating large. Ang in-order ko, red, pero ang dumating yellow color. Ang in-order ko, Tupperware, pero ibang product ang dumating. So, make sure as a seller, no, na tinitingnan mo yon kung ano yung eksaktong description, okay, ni Amazon, okay? Kasi pag nagreklamo yon, of course, Amazon would take care of the customer service. Hindi ikaw ang magre-reply doon. Pero ayaw ni Amazon, babalikan ka rin ni Amazon na
bakit expired yung pinadala mo? So, that would affect your account health. That would affect your performance to your store. And we don't need that. Okay? Next is, meron tayong account health rating. May score, no? May performance index score ang ating account, okay? So pag maganda yung performance mo, mataas yung rating mo. Pero pag pumapalpak ka na okay, naka-source ako, expired na pala, bababa yung performance number mo. Okay? So we want to make sure na within the healthy level of number lang siya para sa iyo, 200 and up dapat, no? Sa ratings mo. Okay, hindi ka dapat bababa ng 200 na number for your account. Okay? Again, meron yang performance index na inaalagaan natin. Okay? So best customer services lang, best practices, dapat kung what they deserve, we have to deliver. Okay? Next one, para ma-avoid ang mga headaches na, alam mo yun, ayaw natin masuspend, ayaw natin na magkaroon tayo ng problem, and then nag-adhere tayo sa terms and agreement ni Amazon. Ito yon. Next is yung shipping compliance. Okay? Ito yon for FBM. Ayaw natin na kasi yung FBM, you have to remember, may FBA, FBM, tayo yung mag-ship directly kay customers. Okay? Another way of delivering your products. Sa FBM, pag na-late ka ng deliver, makaka-apekto yon sa performance index mo. Okay? Kunyari, nag-order ako ngayon sa'yo, hindi mo pa na-ship out, ilang araw na, makikita ni Amazon na bakit late mo finulfill, bakit late ka nagbigay or nag-generate ng labels, bakit ngayon mo lang to ipaprocess. So makikita yun ni Amazon, magkakaroon ka ng negative performance review or magle-lessen yung account number mo less than 200 because of course yung shipping compliance mo hindi ganun ka galing or great ba for a seller. Okay? See, ito yung mga negative product reviews. Ayaw na ayaw mo na makakuha ng mga ganitong reviews. Okay? Although si Amazon ang nagsasabi dyan na ito, ganito, we do this and that, and then sorry for your experience, mga ganon. Pero you don't want to hear that kasi nga, as a seller, you want to protect your account. And of course, at all cost, we are customer obsessed dapat, no? Kasi yan ang pinaka-importante kay Amazon. Okay? Okay. Ito yung next few slides. Makikita natin, paano po ba namin malalaman na pareho yung binibili natin at saka pareho yung nakalist kay Amazon. Okay? Kasi doon kay Amazon, isang product page lang. Mag-share lang tayo ng same product page. Hindi ka tulad kay Lazada, Shopee, kanya-kanya tayo ng picture, no? Kanya-kanya tayo ng picture. Dito kay Amazon, isang picture lang siya, gagayahin mo lang kung ano yon. Hahanapin mo yung exact product, same description, same title. Okay? So, ibig sabihin, ayan, brand, pareho, product name, count, volume, variations, packaging, ingredients, UPC or item code, kailangan match na match siya. Okay? Para maiwasan natin na makakuha ng complaint sa customer na, hindi yan ang in-order ko or hindi yan yung gusto ko na i-deliver nyo or mali naman kayo ng padala. Okay? Ayan. So, tanong ko sa inyo, itong product ba itong nasa taas tsaka yung nasa baba, pareho? Sige. Yan ang si Hi Myla. Okay, tingnan muna natin. Confusing, no? Confusing, pero sige, medyo challenging lang to. Pero pareho yan kasi nga, very challenging kasi sabi natin yung packaging. Minsan, okay, ang packaging iiba. So, kailangan, alam mo yung, sabi ko dito, sa isang page, sorry sa isang page, paano ba ito ibalik? Yan. Sa isang page, kailangan tingnan nyo yung
description, 2-quart glass mixing bowl, pareho naman 2-quart glass, tapos i-match nyo pa yung SKU niya kung meron. Pero sige, more challenging pictures, okay? Pareho ba to? Itong Palmer's Cocoa Butter Formula Daily, okay? Yung picture, okay. Ayan, yung picture na yan. Hindi sila pareho ng title kasi pack of 12 to. Yung nasa baba is pack of 1 lang. Okay? Kasi $9.99. Ito yung sa taas, pack of 12. Pero yung packaging, pareho hindi. Tingnan nyo, 200 grams, Palmer's, dry skin therapy, heals, softens, 24-hour, moisture. Hindi, di ba, no? Hindi. Very challenging talaga. So, kailangan mo talaga siyang isipin kung pareho. Pero, okay, ito, tingnan mo to. Meron, pareho daw sila. Ito yung sa brand na to galing. Pareho lang sila, nag-iba lang yung packaging, pero same din, okay? New look, same grade formula. Si Amazon hindi nakapag-update ng picture. Ang picture niya pa is luma. So few years na to, alam mo yon, hindi, as a seller hindi naman tayo kaagad-agad pwedeng mag-update ng picture, okay? So unless you are allowed by Amazon or you have the authority to do to upload pictures, pero as a seller na nakiki-piggyback lang tayo sa product listing, hindi tayo allowed na mag-change ng pictures, okay? So pero pareho yan kung nagsabi ang manufacturer na nag-update lang kami ng packaging, okay? Okay. Ito, pareho ba? Tingnan natin. Sige, bigyan ko kayo ng seconds. Sakit ng likod ko. Pareho hindi. Coconut and Vanilla. Yung title nito, Coconut and Vanilla, 18 ounce. Bundle with loofah for men and women. Okay? Ito, body wash lang. Okay? Ako din, nalito din ako dito eh. Tinanong ko pa si Coach K. Kasi siya yung gumawa. Hindi, kasi, no. Kasi, itong listing na to, nakita nyo, yung listing, meron bundled siya. Oo, bundle siya. Kailangan daw, meron siyang kasamang lufa. So, pag binili mo to, tapos hindi ka nagpadala ng lufa, hindi siya exact match. Okay? Hindi siya exact match. So, kailangan bumili ka pa ng lufa para mag-exact match. Pero pag binili mo lang to na, magkano to? $10, tapos $28 ang binibenta kay Amazon, dapat bumili ka pa ng lufa. Okay? Okay, there you go. Ako din nalito eh. Okay? Next is, ito pa. Okay? Para matuto tayo lahat. Magaling tayong mag-intindi. Di ba? Yan ang mga talent natin, skills, no? Aunt Lydia's White Crochet Thread Size Jumbo Classic 10. Okay? Magkaiba or ano? Exercise ng mga mata natin. Magkaiba or pareho? Nalito din ako dito, promise. Sabi ko, magkapareho naman. Sabi ko, magkapareho yung picture. Sabi ko, magkapareho yung picture. Puti naman siya. Oh, nakalagay Classic 10. Oh, ano naman magkaiba dyan? Yung pala, large and jumbo. Okay, so make sure na pag product source, pareho siyang jumbo and jumbo, hindi large. Okay? Okay, sige, di ba? Kagandahan. Kasi, pag nagkamali tayo ng padala, ayan na, ang mga negative seller feedback. Ayaw natin marinig yan. Okay? So, wag yan. Ayaw natin siya. Okay? Kailangan magaling ang mga mata natin magtingin. Kasi nandiyan lang tayo sa computer na, okay, sige, i-match ko nga to. Or make sure na experience natin yung parang, okay, ito yung cross-matching ba? Okay? Na differentiate. Okay?
So, it's very important na to partner up with a prep center that ships fast and preps well, and naiintindihan nila kung ano yung kailangan na pagpe-prep or pagpa-package ng produkto nyo. Kasi kung hindi sila magaling or wala silang pakialam, magkakaroon din yan ng impact sa account nyo. Okay, tingnan nyo to. Okay? Magkakaroon ng refunds and returns. Kasi nga, hindi natuwa yung mga customer nyo, hindi pareho, or hindi match, or hindi yun yung ina-expect nila, i-return nila yon. You have to remember, dito, walang question ask, no? Pag nag-return, they can easily return the products. Okay? Madali lang yon, okay? Hindi, kaya very important na pag nagpa-product source tayo, alam natin na eksakto yon sa binebenta natin. Okay? Ito pa, paano natin maa-avoid na magkaroon pa ng more headaches? Kailangan i-avoid natin yung mga products na fragile kasi babasagin siya. Paano kung hindi siya na-prep or na-package ng maigi, hindi siya binubble wrap? Paano kung kahit na bubble wrap siya, pwedeng ibato ni UPS or ng courier, di ba, no? Masyadong sensitive into shipping and handling. So, ang taas ng risk na makarating yan ng maayos sa customers nyo. Okay? So, as a beginner, iwasan muna natin magbenta ng fragile and breakable and sensitive items. Nung nag-start ako, parang nagbenta ako ng lamp, no? Lamp, ay nako, pagdating pa lang, nag-order ako ng Target, no? Nag-order, papunta sa akin kasi ako ang magpe-prep and magpapak. Galing pa lang ng Target, hindi pa nakakarating kay Amazon, umorder akong 10. Lamp siya. Sana meron akong example next time, pero nandito pa yun eh. Lamp, galing kay Target, order ako sa online, no? Papunta sa bahay. Pagdating dito, nako, 3 yung basag. Doon pa lang, hindi na nila na-package ng maigi. So, the risk of breaking is ang taas. So yun ang nangyari. Excited daw, nandun sa kwarto. Pero gumagana pa yung bulb. Ang basag is yung, alam mo yun, yung ganun. So, wag na muna as a beginner kasi sayang, it's gonna be a business loss for you. Ano nang gagawin, di ba? So, either na ibabalik mo yon or iti-take mo yung loss, yung inconvenience for you. Tsaka, paano kung hindi ko nakita na basag na siya? Or hindi ako naghawak ng inventory? Or hindi nga siya basag pero pinadala ko kay Amazon? Paano pagdating doon? Di ba? The headache pa. So, wag muna tayong magbenta ng fragile. Next is yung apparel or clothes. Okay? Either shoes, socks, stockings, pants, shirts, anything. Okay? Ang daming nakaka-tempt na ibenta, lalo na yung mga Nike shoes, yung mga estudyante namin. Gusto ko Nike shoes kasi ang bilis, masyadong walang no-brainer ba, na mabilis ko na itong maibenta, ang daming bumibili ng Nike. Oo nga, pero don't get tempted kasi dito, pag ang mga customers, mga buyers, susuot lang nila few weeks, gusto nang ibalik. Alam mo yon. So, you're gonna end up with returns ng hindi mo na maibenta as new kasi nasuot na. Anong gagawin mo? Business loss ulit. So, do not sell apparel clothes for as a beginner. Wag na muna nating ibenta to. Next is electronics. Wag. Kasi bakit? The danger of unang-una, may battery siya. So, baka itag siya ni Amazon as hazmat or dangerous products, dangerous goods. So, masyado pa siyang complicated. Pangalawa is ganun din, return rate is high. Okay? So, wag na muna para maiwasan natin ang mas marami pang sakit ng ulo. Okay? We wanna guide you as much as possible kung ano lang yung tama at proven and tested na magiging successful kayo pag nag-Amazon seller na kayo. Okay? Ito,
yan, the bowl arrived shattered. Okay? So, hindi na prep ng maayos, hindi na realize na babasagin pala to, pero si Pampered Chef, nung umorder tayo, ganyan na siya nag-ship out. Eh, you have to remember, ang daming pagdadaanan na process ng shipping and handling. Okay? So, make sure, iwasan na muna ang mga babasagin. Okay? Kasi it would really greatly affect your account. And of course, you know, ayaw natin yan na mangyari sa baguhan pa lang tayo. Okay? Itong slide na to, we wanna make sure that we all understand kung ano yung binibenta natin. Make sure na authentic products, legitimate products, authorized sellers, and all para maiwasan natin si Amazon na mag-suspend ng account natin kung hindi naman pala siya authentic products, no? Okay, so frequently asked questions, malapit na to. And FAQs, unang-una, ano po ba to? Dropshipping po ba to or affiliate marketing? Hindi siya dropshipping, hindi siya affiliate marketing. It's a legitimate doing business of online arbitrage and wholesale. Hindi tayo magda-dropshipping, hindi tayo magsosource ng products sa Alibaba or AliExpress or sa China. Okay? Next is, kailangan ko po ba ng business entity like LLC? Kailangan ko po ba mag-register? Kailangan ko po ba ng mga certificate? Registrations? Hindi mo kailangan. Wala kang kailangan na paperwork or business forms or seller's permit. Okay? Business permit, hindi mo kailangan para mag-umpisa kay Amazon. Again, hindi mo kailangan yon. Okay? Next, may taxes po ba akong babayaran at magkano po? As a foreign seller and living in the Philippines, you are exempted, okay? You are exempted to pay taxes in the US, okay? Merong treaty na non-US sellers are exempted to pay taxes as long as you fill out a form. It's W8BEN. Okay? Na you are testifying, you are justifying na hindi ka US seller, na hindi ka nakatira sa US, and you're exempted to file taxes. Okay? Next is, meron po ba kaming kailangang fees na i-consider? Ito lang yung selling fee mo para sa store, tapos kay Amazon. Okay? May Amazon fees, yun lang yun. Amazon fees, tapos yung monthly subscription fees, yun yung kailangan mo para mag-start ka na. Okay? Next is, sinagot ko na to, do we source our products from Alibaba or AliExpress? Hindi natin gagawin yon. We're gonna be sourcing our products mainly from the US. Okay? Mainly from the US. Okay? Next is, how do I know if a product sells or not? Ito yung pinaka-common, no? Sasabihin, ay, bakit paano ko po makikita na mabilis yan mabenta and kailan yan mabibenta? Okay? Merong software. Okay? Merong software na pagbabasihan natin. Hindi tayo blindly, feel ko lang to kasi feeling ko mabebenta tong whitening cream or itong Korean products na to mabebenta to for sure. Hindi ganon, okay? Meron tayong software na pagbabasehan and that is, bakit nawala na ang aking, ayan. Yan ang Keepa. You're familiar with Keepa? Yung mga Amazon VAs dito na mga nanonood. Are you familiar with Keepa chart? Taas ang mga kamay. Hi Ryan, Rainer. Ayan, hi Pearl. Diba? Taas natin. Sabay-sabay natin itaas ang kamay. Pag VA ka, specifically online arbitrage and wholesale, very much familiar kami sa Keepa. Pag nagpa-private label, Helium 10 and all, pero mga Jungle Scout, Data Dive, no? Pero for Keepa, that's the basic, no? It's the basic requirement of being a seller. And it's widely utilized tool by Amazon sellers, okay? So it's a software that would give us a data, historical data of how the prices, okay, historical price and the BSR or the best sales rank
of a product. Pag ang sinabing BSR, dun po makikita kung gaano kabilis ang produkto mag-move, di ba? Okay? Nakikita yan ni Kipa. Okay, sabihin natin, ang BSR niya nasa almost 1 million. Ibig sabihin, hindi bumibenta. Pero pag ang BSR niya closer to 1, okay, the lower it is, ang BSR, ibig sabihin, mabilis ang movement niya. Si Amazon ang nagbibigay ng BSR sa isang produkto. Depende sa sales movement. So, kung gusto mong makita ang sales movement ng produkto, si Kipa ang magbibigay sa iyo nun. Okay? So, tapos, ang history ng presyo ni Kipa. Kasi, bakit importante ang presyo? Para, makikita mo na, stable ba to? Or, ay, may nag-price tank. Ay, medyo kabado ako dyan kasi ang daming nag-price tank. So, ibig sabihin, hindi siya stable, hindi siya reliable ba? Na parang ako sa seller, kakabahan ako kasi hindi ko alam kung mamaya lahat ng sellers na to gawin ulit mag-sales tanks, ay price tank sila. So, si Kipa ang magsasabi sa iyo na, okay, we have a stable price, stable buybacks, stable ang BSR, or maganda ang history niya. So, si Kipa yon, okay? Kaya gusto namin i-emphasize na si Kipa would give you a better buying decision every time. Okay? So, meron tayong pagbabasihan ng decision natin bago bumili ng produkto. Okay? So, sunod na question is, anong mangyayari po pag hindi namin maibenta yung inventory with some reasons, okay? Unang-una, kailangan alamin natin, maibibenta natin to. Pero for some reason that we are out of our control, okay? Are out of our control. Maraming ganon. It's business. It's a risk. It's a gamble. Hindi naman 100% guaranteed, di ba? Tama? Kailangan alamin natin yon, di ba? So, unang-una, hindi nga tayo bibili ng hindi mabebenta. Mabebenta yan. Pero nga, may mga hindi natin alam na, okay, unang-una, baka naman i-take down ni Amazon yung listing. Merong hindi nagfo-follow ng rules or hindi siya based sa guidelines niya na hindi siya naka-white background or kulang yung description nyo or may violate kayo doon sa title, nag-claim kayo na organic yon, hindi naman organic, or number one product in Germany, hindi naman yon, nagki-claim yung listing ng against kay Amazon, hindi gusto yun ni Amazon. So, iti-take down niya yun for some reason. Ano pa? Mali yung bili mo. Okay, nandoon na naipadala ko na kay Amazon. Paano pa po yun? Paano ko hindi ko na ma-return kasi nag-stop na yung return time, no? Na okay, you only have 1 month to return the items, pero after that, you're stuck with your inventory kasi napadala mo ng mali kay Amazon. So those are the factors na it's out of your control. So anong gagawin mo? Meron kang options. Pwede mong i-dispose yung item, it's a loss for a business loss. Meron kang option na ibenta sa other marketplaces like Facebook Marketplace or eBay or Mercari. Maraming marketplaces other than Amazon ang pwede mong mapagbentahan sa produkto mo. Another option is ipadala sa'yo sa Pilipinas yung inventory mo. Pwede yon. Okay? May mga ganong options kayo. Okay? Ayan. Sige. Kasi yung mouse ko hindi umaakto ng tama. Ayan. Do I need to create my own listing on Amazon? Hindi. Yan ang kagandahan. Okay? Hindi mo kailangan mag-create ng own listing kasi online arbitrage, yan na yung mga established na yung BSR, established listings na siya. Gagayahin, hahanapan na lang natin yung produkto na yon. So, hindi mo kailangan mag-create at hindi mo kailangan mag-PPC sa mga produkto na to or mag-sponsored ads. Okay? Kung hindi alam ang PPC, hindi mo kailangan magbayad ng marketing ads para ma-promote yung products. Hindi tayo hahanap ng hindi bumibenta. Okay? Do I need to have a US address? Hindi mo kailangan Philippine address lang. Okay? Hindi. Okay. Kailangan mo ba ng credit card? Hindi mo kailangan nasa pangalan mo, pwedeng iba. Okay?
What's my chance to succeed? This is, okay, ito yung mga, ang daming mga question dun sa ano natututo na kami sa, yan ang lagi, no? Very common. Ano po yung chance? Ano po yung guarantee? Ano po yung mga pa-promise mo sa amin? Ganon ang mga question. Ano po, parang kailangan sabihin nyo muna sa amin. Bigyan nyo muna kami assurance na ganon, yung mga ganon. I'm gonna be taking that question back to you, no? Ano yung percentage mo rin? Kasi tinatanong kami, ano po yung guarantee? I'm gonna ask you, no? Back to you. Ano ang kaya mong ibigay na commitment? Ano yung dedication mo? At magkano yung kaya mong i-risk or i-gamble na investment for you? Ganun yung mga questions. And then, together, aralin natin how we can proceed from there. Pero I need your commitment, I need your perseverance, I need your kailangan na pag-aralan mo rin to. Okay? Pareho tayong mag-aaral. Pareho natin, tuturuan kita pero kailangan i-implement mo on your own. Ano yung percentage na sasabihin mo sa akin, okay, I'm here 100%. So we would base our success doon sa commitment na ibibigay mo. Okay? Kasi sasabihin ko, okay, I'm gonna guarantee you're gonna be launching your product, you're gonna be selling your product in 3 months or in a month, or you're gonna be opening your own seller account within few days. Pero yun yung promise ko sa iyo, pero yung action mo hindi ko makuha, 'di ba? So it takes two to really get to the success that you desire. Okay? So, teamwork to. Okay? So, ayan. Okay. Next, I have a full-time job. Do I need a lot of time to do this? Remember, I did this as a part-time. Wala ako masyadong oras noon, pero I made it work. Of course, iba-iba tayo ng situation. Pero sa akin, wala kaming yaya dito. Ako lang lahat. Ako and all. Pero may dalawa pa akong kakapanganak ko pa lang noon. So, iba-iba tayong situation. But then again, you have to remember, it takes a lot of dedication and your perseverance and a strong why, no? A strong reason to really focus on what you really want in life. So, kung pare-pareho tayo ng sitwasyon, halimbawa, pare-pareho tayo na may full-time job, pero hindi tayo pare-pareho ng motivation. Hindi tayo pare-pareho ng reason na I'm really serious about this. So, it varies, no? Pero my point in blank is, kaya mo to as a side hustle, kasi nakaya ko rin to. It depends on how much, no? Pero yun nga, kung technicality lang, kaya mo 3 to 5 hours in a day, ang i-dedicate mo for this business, then you can do that. Okay? Do I need to have an e-commerce background or sales? Or kailangan ko po bang mag-live selling? Kailangan ko po bang i-promote to sa mga kamag-anak ko or ibenta to para bumenta ako? Hindi mo kailangan. Okay? Hindi kailangan, nasabi ko na yon paulit-ulit, na hindi mo kailangan ng sales background. Okay? Next is, kailangan ko po ba ng website? Kailangan ko bang PPC? Hindi rin. Okay? Okay, ito na yon. Magkano po ba yung capital? Okay? I-breakdown natin sa inyo. Yung prep center, kailangan mag-down payment ka ng $130. Pero yung 100, consumable deposit yon. Okay? Yung 100 sa'yo yon. So, hindi mo dapat i-consider na capital yon, pero siguro expense, no? Parang ibabayad mo yon for your invoice, okay? Pero sa yon, yung $30 one-time setup fee, seller central account is $1 nga up until this month, okay? Take advantage of that. Kung hindi, $39 na yan, okay? Pag October 1, magiging 39 na yan. So, baka, alam mo yun, it's too late na baka magsisiba kayo na hindi kayo na-warn na $1 lang siya up until. Okay? Kung gusto nyo, nako, turuan na namin kayo mag-open. Okay? Andiyan si Coach K. Expert yan mag-open ng account. Within few minutes, you can do that. Okay? Next is, kailangan mo ng KIPA. Kasi mag-online source tayo, maghahanap tayo ng products, kailangan natin ng data. Okay? Tapos, yung inventory mo, $100 plus.
yung inventory mo, pwede ka nang mag-start ha. Bumili ka ng lotion. Okay, gusto mo 2 lotion muna or 4 na lotion, pwede ka nang magbili nun. Pero it doesn't mean na yun na lang yun, ha? Starting capital. Pero hindi yan yung buong capital na kailangan to get some profitable results. Okay? So you can start with that. And then, of course, you have to add more. It's a numbers game. Hindi ka mag-expect ng 100 na kita sa 100 na capital. Tama ako? Ay, gusto ko kumita buwan-buwan ng $100. Passive. Gusto ko yun. Magkano yung in-invest mo? 100 din. Paano na yun? Di ba? So, kailangan you have to do the math. More than that. Kunyari, gusto mo $100 na kita, syempre, more than 1,000 siguro ang kailangan mo. Kasi bibili mo pa ng capital, bibili mo pa, ano yung ROI mo na lang doon? Okay? You have to compute. Okay? So, yan yung 300. Okay? Na starting. Again, starting mo yan. Okay? Ayaw talaga ng aking. Ayan. How to launch with minimal capital. Make sure na you-utilize natin ang mga prep center na tax-free state. Meron kaming state sa Oregon. State sa Oregon. Meron kaming prep center sa Oregon. Okay, sa mga VAs dyan. Okay, taas-taas kaway-kaway ang mga sa mga VAs dyan, sa mga clients nyo, baka gusto nyo i-take advantage yung tax-free state na Oregon para makasave kayo ng sales tax. Okay? Nakita nyo naman yan, no? $8 na kagad ang masisave nyo pag nagpadala kayo sa tax-free state na Oregon. Meron kami doon na prep center. Okay? Use cashback sites. Okay? Kailangan meron kayong Rakuten or Honey para babayaran kayo pag nagsha-shop kayo. Okay? Tuturuan namin kayo niyan. Okay? Huwag kayong mag-alala. Libre lang yon yung cashback site. Pag nag-order kayo sa Walmart, bibigyan kayo ng few dollars back kasi ginamit nyo yung Rakuten and Honey na cashback site. Okay? I-utilize din natin yung mga Chrome extensions na libre, katulad ng DS Quick View. Yung DS Quick View, libre lang siya na tool. Makikita mo na rin yung BSR dyan, tsaka kung ano pa yung competitive sellers. Ayan, okay, libre lang yan. Ilagay nyo lang sa Chrome extension nyo, hanapin nyo lang dyan. O, di ba kung mag-advise ako, galing ko, lagyan nyo lang dyan sa Chrome extension, DS Quick View, and then i-integrate nyo doon sa browser. Then, pag nag-search kayo, amazon.com, makikita nyo na dyan, mag-appear dyan kung ano itsura ng DS Quick View, para pag nagsosource kayo ng products, alam nyo kaagad, ano ba to? Ano, mabenta ba to? Ilan ang sellers dito? Ilan ang kakompetensya ko? Andito ba si Amazon? Magkano ang price nito? Yung mga yon, mga basic information, libre lang yon kay DS Quick View. Okay? Learn on your own free time before hiring help. Okay? Alam ko, maraming busy, pero kailangan nyo munang aralin bago kayo magturo sa VA. Ha? Pero yung mga VA dito, alam ko excited kayo na parang, ay, pwede pala ako na lang, ako nagpa-product source sa client ko eh. Ako din, gusto ko din yon para sabay na akong magpa-product source. Magpa-product research na rin ako para sa account ko. Di ba? Yan. Okay. For this, ano yung mga takeaways nyo? Ano yung gusto kong marinig sa mga pinagdadaldal ko? Gusto ko marinig sa inyo. Ano yung mga natutunan nyo for tonight? Okay? So, yon. Gusto kong makita yan. Okay? Tingnan natin. Sige, alam ko nagta-type pa kayo eh. So, di ba, marami kayong natutunan ngayon. I'm sure, kung ito yung first time nyong narinig to, na parang, okay, pwede pala ako na kahit nasa Philippines ako or nasa UAE, pwede ako makapag-start. Tapos, kailangan ko din pala, ito simple lang, konti lang pala yung kailangan namin na i-start ng capital. Pwede na ako makapag-start. And then, yung requirements, very simple lang siya. Walang masyadong hinahanap si Amazon. Okay? Ship and sell, meaning po may separate na
Okay, happy to know Amazon. Hi. Si Maylene at pwede po kaya maghanap ng prep center. Meaning po may separate na payment tayo sa paano po. Okay. Hi Maylene. Yes, may separate kasi sila ang mag-handle ng account mo. Sila ang mag-handle on your behalf. Kasi since wala kayo dito, kailangan ng prep center. Okay? Paano daw maghanap ng prep center? Oo. Maylene, ano, full disclosure, okay? Full ako nung pandemic, siguro na-miss out mo yun. During the pandemic, nag-open ako ng prep center. So yun, meron akong prep center. I'm a business owner of a prep center or a warehouse. Aside from being a coach of yours here, meron akong prep center sa Florida, meron akong prep center sa California, at meron kaming prep center sa Oregon. So, meron kaming 3 locations na you can choose. You can choose whatever location you want or need based on your preferences. Ha, Maylene? So, hindi mo na kailangan mag-isip kung saan ka maghahanap ng prep center. Ang pangalan ng prep center ay Fast and Forward Prep Center. We've been operating for almost 5 years na. So, yun. Okay? So, yun ang nangyari sa amin. 2019, during the pandemic, parang ganun. Oo. So, okay, tingnan namin ha. If FBA po ba, ayan. Okay. Yan. Kanina may question dito, medyo maganda siyang question. So parang nag-choose siya kung So, medyo may pangit. self-study siya at bago makapag-start mag-sell on Amazon or magte-take na siya ng course. So sabi ko depende kasi yan eh. So answer na live, no? So may mga tao kasi na gusto mas structured yung learning, mas alam na niya ito lang yung aaralin, and yung iba naman kung sa magtitipid sila ay magre-research on their own. So same, kakain ng time, pero I believe pag nag-take ka ng a program like this, in any in any aspect, kahit hindi ito mismo, kasi maraming courses, di ba? Yun. So nasa sa'yo kung mas gusto mo bang ma-fast track yung iyong pag-aaral, tapos eto na yung aaralin mo, nakaset na sa'yo and susundan mo na lang siya, or you would take the time to mag-aral pa on your own lang. So I guess yun yung sa'kin. Kayo, anong niyo? Ako, ang take ko Advice dyan, sa kanya, yeah. okay lang naman mag-YouTube. Marami namang marami ako nakikita na nagko-comment na kayang i-YouTube. Yes. Pero if you wanted to take advantage of Q4, which is September na ngayon, October, November, December. So, yung mga big sales ni Amazon, then kung gusto mo lang naman, kung gusto mo mag-take advantage, then yeah, go for the course. Pero kung kalmado lang, relax lang for backup, then yeah, YouTube is okay din. Pero of course, we cannot guarantee yung yung success rate mo doon, no? So it's up to you, okay? Tapos ang mahirap lang doon yung may biglang magpa-pop up doon sa taas na okay, this is relevant to what you are, yung suggested video. So pupunta ka doon. Tapos mamaya pag pumunta ka doon, another video lalabas doon suggested videos hanggang sa ang layo mo na sa inaaral mo. Yun lang naman yung medyo doon. Kasi kapag structured ka, meron kang path or may roadmap kang sinusundan. Yeah. Si Risa. Hi, Risa Reyes. Okay. Gusto ba nilang mag-unmute? Sige, wait. I'll go. Yung mga gusto mag-unmute, please raise your hand. Wala po akong experience in e-commerce. Nag-enroll po ako sa wholesale. After I attended your webinar, dapat po ba ako mag-enroll sa online arbitrage to know the basics? Okay. Yan, very good question. Student na namin siya sa wholesale, Miss Jalay. So, meron tayong parang basic online arbitrage. Pero student natin siya sa wholesale, pero gusto kasi niya mag-online arbitrage. So, you will be using the same account.
And you will also be using almost the same style. Pero although paano ba? Medyo magpinsan, yan. Yan ang masasabi ko. Online arbitrage and wholesale, medyo magpinsan kasi pareho silang reselling. So magkaiba yung source mo kasi sa wholesale, mas bultuhan doon. So doon tayo pumupunta sa mga brand mismo or direct sa brand or distributors na mas matataas yung order quantities na nire-require. Pero for online arbitrage, ayan, everywhere in the internet, pwede tayo makahanap ng online store na mapagbibilhan natin na kahit patingi-tingi. So, yun talaga yung pinaka-main difference ng dalawa, no? Although, pareho nating hindi ino-own yung brand. So, we're just getting supplies from different suppliers. So, in that sense, dahil nasa wholesale ka naman, no, I guess, I mean, mas mas marami kang malalaman, parang gano'n. So, okay lang magtanong ka sa loob ng community about online arbitrage related things, pero most likely medyo pareho din yung style nun. So, hindi masyadong malaki yung adjustment. Mm. Mm. And Lisa, siguro kung you wanna dwell ba doon sa online arbitrage, if your budget permits, okay lang naman siguro para mas confident ka. Pero yun, it's up to you. Kung gusto mo rin na pareho silang aralin, the same, meron namang discount yon, no? Magdi-discount pa yon if you are in the Amazon wholesale naman. Okay? But it's up to you, okay? Whatever na mag-decide ka, we're still here as your coaches, no? Pareho nating gawin yan na online arbitrage and wholesale, okay? So, pero wag mong i-overwhelm din ang sarili mo, okay? Do it, ano ba? Oh, baka yung iba dyan na lang, no? Shiny. Ayan. Shiny object syndrome. So, Gawin muna natin, focus. Oo. You can focus lang. Ito, si Josephine. Need po ba sabihin sa bank ng BDO na need ng dollar account for Amazon? Ayun. Actually, Kala ko sa payment siya. oo. Actually, for Amazon, no, kung nandito ka sa Pilipinas, alam ni Amazon na taga-Pilipinas ka, i-disburse niya sa'yo yung revenue mo in peso. So, wag na kayong mag-dollar account na deposit method kasi baka magka-aberya pa. Yung receiving mo dito dollar, pero pilit na ipapasok sa account mo ni Amazon ay peso. So, if you want to get disbursement from Amazon ng naka-dollars, use Payoneer. Kung hindi man, kung wala kang Payoneer, ayan, pwede na yung local na bank account. And yes, dalawa po yung bank-related details na kailangan natin ilagay kay Amazon. Isa yung charge method. So, ito yung credit card. And dun siya kukuha ng ng subscription fee na binabayad sa kanya. Yung isa, yung deposit method, yun naman yung kung maglagay ka doon ng bank account mo, doon niya i-deposit yung earnings mo. So, yun, dalawa siya. Kasi minsan pag nagpa-product source kami, sige, bibigyan namin kayo ng task. Okay, mag-source kayo ng 10 ASINs, 10 products, bigay nyo sa amin. I-guide namin kayo kung tama ba yung process nyo. Yung mga ganon. So, kailangan, ginagawa nyo rin yon. Yung inire-require namin, ginagawa nyo rin yon pabalik sa amin, no? Kasi may mga students na very relaxed lang ba and all. So, depende rin sa perseverance and approach ng students, no? Towards success. Ano yung definition nila ng success. So, kahit anong push namin, spoon feed na namin sa kanila. Minsan, of course, it depends on their, approach din, no? So, yun, sana na ko yun, Nikki, no? So, pero sige, pare-pareho na. Kasi yung tinuturo namin, yung technical stuff, yun din yun. Yun yung basic, yun yung foundation, yun lang yung dapat natin aralan, fundamentals. Kasi nagawa na yun. Kaya may mga existing sellers kasi yun din yung tinuro ng Amazon kung anong gagawin para maging successful yung account mo. Technicality yon. So,
susundan lang natin siya. Okay? Pero ang kinaiba dito, may support group, meron kang one-on-one, meron kang mentorship, meron kang community. So, magbavari na rin yung success rate natin. Mas mataas ang chance, no? Mas mataas ang chances of success kung meron kang magsusupport sa'yo and magpupush. Okay? Another thing, doon pala sa mga nagtatanong kung paano po manufacturer kami sa Philippines, paano or handmade products po ang produkto namin, paano po namin madadala dyan yung products namin sa US. So, nilagay ko yung website ng fastandforwardprepcenter.com. I-click nyo na lang yan, i-coordinate na lang kayo sa logistics part, kung paano namin kayo matutulungan to bring your products to the US. Okay? So, yun. Okay? fastandforwardprepcenter.com. Okay?